Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa Efeso, Kapitulo 2, talatang 5 hanggang 6. Ito ay sinasabi, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, maraming pong salamat sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin. Kaya nga, ang pagising ay isang blessing, Panginoon. Kaya Lord, patuloy kaming nagpapasalamat sa inyo dahil ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng buhay, ng lakas at ng kanunungan. At sa umagang ito, Diyos, patuloy namin inilalapit muli ang aming mga kaibigang may mga karamdaman. Ambutin mo sila, O Diyos. Pagalingin mo sila at ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa kanilang mga karamdaman. Gayon din po, Panginoon, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa lansangan. Ang mga drivers, mga bicycle riders. Panginoon, ingatan mo sila sa init, Panginoon, ng panahon. At patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaghanap buhay sa pamagitan ng kanilang mga motor at bisikleta. Panginoon, ikaw ang Diyos na patuloy, walang sawang nagmamahal sa iyong mga anak. Kaya dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo silang yakapin upang sila, O Diyos, ay hindi mainitan, hindi mapagod sa kanilang mga trabaho. Gayon din po, Diyos, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na mga mangingisda na sila ingatan mo sa laot ng karagatan tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito iyong pinahinto. Amin din inilalapit ang aming mga kaibigang magsasaka. Patuloy mo silang ingatan sa kanilang pagsaka upang marami silang pananim na maitanim, Panginoon, tulad ng palay, kulay, prutas, at iba pa. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nag-uupisina, nagtuturo sa mga kaeskwelahan, Panginoon. Ingatan mo sila at ilayo mo sila sa anumang kapamakan. Ang aming mga administrador ng aming eskwelahan, ang Philippine Christian University. Patuloy mo pong gabayan, ingatan ang bawat isa sa kanila. Bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon. Bigyan mo sila ng karunungang magaling sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen. Infinite mercy of God. Yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Infinite mercy of God. Pinatawad ka na ba, kaibigan? Anong feeling? Masaya, di ba? Paano na lang kung palagi ka na lang pinapatawad sa mga kasalanang palagi mong inuulit? Paano naman kung ikaw ang nagpapatawad? At palagi mong pinapatawad ang taong nakagawa sa iyo ng pagkakamali na walang paulit-ulit niyang ginagawa. Hindi ka nagpapakamartir,
Ngunit ikaw ay tunay na nagmamahal. Ayon sa Roma 4, 7 hanggang 8, ang sinabi niya, mapalad ang taong pinatawad at kinalimutan na ng Diyos ang kanyang kasalanan. Mapalad ang tao kapag hindi na ibibilang ng Panginoon laban sa kanya ang kanyang mga kasalanan. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ang Diyos ang halimbawa ng isang maawaing Ama sa ating lahat. Kung babasahin natin ang takbo sa halamanan ng Eden, nagkasala na ang tao sa kanya sa pagkain na ipinagbabawal na prutas. Ngunit, anong ginawa ng Diyos? Iniwan ba niya ang kanyang mga anak? Hindi. Kanya pa itong dinamitan na gawa sa balat ng hayop. Tila ba iwinawari ng Diyos na dahil sa inyong pagsuway ay hindi na kayo marapat pang tumira dito sa Eden. Ngunit patuloy ko kayong minamahal. Babantayan ko kayo. Isipin mo, kaibigan, kung ilang bisis ka minamahal ng Diyos at patuloy kanyang pinapatawad sa iyong mga kasalanan. Ang awa ng Diyos ay ating panghahawakan. Pagkatiwalaan natin ang Diyos ng pag-ibig. Ayon niya sa Juan, Kapitulo 4, talatang 7 hanggang 12, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang sinong mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo o dito sa lupa upang sa pamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umiibig sa Diyos, kundi siya ang umiibig sa atin. At isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Mga minamahal, kung ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nararapat lamang na mag-ibigan tayo. Wala pang tao na nakakita sa Diyos. Ngunit, kung nagmamahalan tayo, ang Diyos ay sumasa atin at lubos na natupad ang kanyang pag-ibig sa atin. Isa na siguro sa mga napakahalagang regalo ng Diyos ang sakramento ng pag-ibig o pagpapatawad. Na patuloy tayong pinapatawad ng Diyos sa kabila ng ating kahinaan. Huwag sana nating katakutan o katamaran ang pagpunta sa simbahan o pagbabasa ng mga salita ng Diyos, mga pananalangin, no? Dahil ito ay biyaya ng Diyos sa atin. At ang pagbubuhos ng kanyang buong pagmamahal sa ating mga tao. Nagmamahal ka kung patuloy kang nagpapatawad, kaibigan. At iyan ang katangian ng Diyos na hindi natin makakalimutan. Tayo po'y manalangin.
Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na patuloy mong inibinigay sa amin. Salamat dahil Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na gumagabay sa aming mga buhay upang kami, O Diyos, ay magpapatawad din. Salamat sa pagpatawad mo sa aming mga kasalanan dahil doon, Ikaw, Panginoon, ang siyang naghirap doon sa krus ng Kalbaryo upang kami, O Diyos, ay iyong linisin ang aming mga kasalanan at patatawarin sa mga kasalanan ng aming nagawa. Naway magawa namin, O Diyos, ang pagpapatawad din tulad ng pagpapatawad mo sa iyong mga anak. Panginoon, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo. Kahit hindi kami karapat-dapat, makakaasa po kayo na hindi po namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin. At sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko, Diyos, na pagpalain mo ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita sa umagang ito. Ingatan mo sila, anuman ang kanilang gagawin, papasok sa trabaho, magdadrive ng tricycle, ng motor, ng kotse, at iba pa. Ingatan mo sila sa kalsada, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan hanggang sila'y makarating sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.